kamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa umagang ito. Ngayon mahal, and I give double honor and respect po sa ating beloved parents in the Lord at mga minamahal, patuloy nating inaalaala, mga kapatid, ang kanilang mga turo, ang kanilang mga aral, ang kanilang mga pangaral sa atin, mga minamahal, hallelujah, na mga minamahal, nagpabago ng ating mga buhay. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, ngayon mahal. At ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda. At ngayon mahal, bumabati rin po ako ng magandang umaga sa buong the whole Almeda family. Purihin naman ang Panginoon. At sa aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, sa lahat ng ating mga elders, co-members, mga minamahal, sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatiran, especially sa ating mga baguhan, mga bisita, maging doon po sa ating mga viewers, mga minamahal sa umagang ito, mga kapatid ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo muna dadakos ang mga minamahal sa ating pong pag-aaral ng Bible study natin, mga kapatid, sa umagang ito. Purihin ang mahal na Panginoon at mga minamahal, muli kong hinihiling sa mga anak ng Diyos. Isang minuto po, mga minamahal, at tayo pong lahat ay tumayo at hingin natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Mga mahal, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, marapat lamang lahat ng may buhay, may hininga, O Diyos. Hallelujah, na yung nilalang. Mahal na Panginoon, ay sasamba sa iyo sa araw nito, mambanal. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Isa kami sa pinagpala, mahal na Panginoon, sa araw nito, nakarating sa iyong balalagawain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang amin pong marinig ang mambanal ang iyong mga salita. Higit sa lahat, O Diyos, hallelujah, madama namin ang iyong matamis na presensya. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamalit, pagkukulang. Dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso at kaisipan. Dakilang Diyos, hallelujah, tulungan mo kami, gabayan mo kami sa bawat yugto ng gawain mo, amang banal. Mahal na Panginoon, hanggang sa matapos ang aming pagsamba sa araw nito, dakilang Diyos, sumaamin ka nawa, amang banal, alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, maging sa daraanan na aming mga kapatiran, patungo sa aming balalag gawain, mahal na Panginoon, ingatan mo sila, O Diyos, parating mong maluwalhati. Dakilang Diyos, hindi lamang sa dakong ito, kundi amang banal, mahal na Panginoon, Lord, sa lahat ng aming mga gawain, sa buong bansa naming Pilipinas, mahal na Panginoon, sa labas ng aming bansa, at sa pangunat panalangin ng aming minamahal na mahal na pastor, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, Lord God, sumaamin ka sa araw nito, mga banal, at sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, hallelujah, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Mga mahal, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Mga mahal, ihanda natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, mga kapatid, sa ating aralin sa umagang ito. At mga minamahal, bago ako magsimula, ang mga kapatid ko, nais kong batiin ang lahat ng ama ng tahanan ng Happy Father's Day. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. At una, mga minamahal, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at kanila pong ating beloved Pods, ating beloved Minister James Almeda, mga mahal, purihin naman ang Panginoon. At ganoon din po, mga kapatid ko, sa lahat po ng ama ng tahanan. Hindi ko na po maisa-isa, mga kapatid. Amen. Lahat po ng tatay magsabing, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po, mga kapatid, ay tumalakay muna ang minamahal ng aralin. Ito po patungkol sa ating mga ama ng tahanan. Amen. Praise the Lord. Bigyan natin sa ating mga ama ng tahanan ng pagkakataong ito. Amen ba? Praise God. Mga mahal, buksan natin ang ating mga Bible. 1 Kings chapter 2, verse 1 to 3. Mga mahal, ating talakayin sa umagang ito, mga kapatid ko. Paano maging matagumpay ang isang pamilya, mga kapatid? Paano magiging tao ng Diyos, mga mahal, or tatay para sa Diyos, mga mahal, ang isang ama, mga kapatid ko. 1 King chapter 2, verse 1 to 3, sinasabi ng English, mga mahal, now the days of David drew nigh that he should die, and he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth.
Be thou strong, therefore, and shew thyself a man. Shew thyself a man. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgment, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turn thyself. Amen. Tagalog po. Dito po sa Aklatang Unang Hari, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit na, at kaniyang ibinilin kay Solomon na kaniyang anak na sinasabi, Ako'y yumayaon ng lakad na buong lupa. Ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kaniyang mga daan, na ingatan ang kaniyang mga palatuntunan, ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga kahatulan, at ang kaniyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal sa umagang ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Inulit ko kanina, may mahal, yung shew thyself a man, mga kapatid. Bigyan natin ng pamagat, be a man for God. Be a man for God. Yan din po ang ibig sabihin ng shew thyself a man. Be a man for God, mga minamahal, maging tunay tayong lalaki para sa Diyos. Amen. Lahat ng ama ng tahanan magsabing Amen. Praise God, mga minamahal. Dito sa ating nabasa, mga kapatid, nung panahon, mga kapatid ko, na si David po ay matanda na. Si King David ay matanda na, mahal, at malapit na po siyang mamatay, mga kapatid. Nagbilin po siya kay Solomon na kanyang anak. Mga minamahal, makita natin dito, una ay to be strong in the Lord. Solomon, anak, maging matibay ka sa Diyos. Si Amen po, magpakalakas ka sa mahal na Panginoon, sabi niya. Pangalawa po ay makikita natin dito, to prove himself to be a man. Yung patunayan niya, mga mahal, na siya po'y lalaki para sa Diyos. Solomon, patunayan mo na ikaw ay totoong lalaki para sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, ang matapang na tatay, mga minamahal, hindi po yung siga-siga, mga kapatid. Hindi po yung mga minamahal, pagka nakainom ng alak, mga kapatid, ay matapang. Hindi po yun ang totoong matapang. Ang totoong matapang, mga minamahal, na tinuro ni King David kay Solomon, ay handa siyang humarap sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Praise the Lord! Hindi siya papatay-patay. Amen ba? Patunayan niya na siya po'y lalaki ng Diyos. Pangatlo po, to keep the commandments of the Lord. Ingatan po ang bilin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mahal. Yan ang bilin po ni King David kay Solomon, mga kapatid. At yan po ang ninanasa ng lahat ng ama ng tahanan sa ating church, mga kapatid. Amen. At tayo po ay maging, mga mahal, totoong ama para sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Alam niyo, pinagpala po si King Solomon sapagkat siya po ay nagkaroon ng amang katulad po ni David, na may takot po, mga mahal, sa dakilang Diyos at sumusunod sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Bagaman si David, mga minamahal, ay minsay nagkamali sa buhay, mga minamahal, ay dakilang Diyos pa rin yung kanyang saklolo. Dakilang Diyos pa rin yung kanyang takbuhan. At siya po'y patuloy na umasa, mga minamahal, sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Minsang nadapa si David, mga minamahal ko, sa pagkakasala, ngunit siya po'y bumangon muli, mga minamahal. Lahat magsabing Amen. Siya po'y bumangon muli, mga mahal, para sa kanyang pamilya, sa kanyang buong kaharian. Mga kapatid ko, Amen. Alam niyo, napakaraming tao, mga minamahal, dito po sa mundo. Ngayon po, mga kapatid, na masasabi kong hindi sila pinagpala. Mga kapatid ko, bakit po? Hindi po sila nagkaroon ng amang nagturo at umakay sa kanilang paglaki sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ang iba po, mahal naman, ay wala pong nakagisdang ama ng tahanan. Namatay ng maaga, mga kapatid, o kaya
hiwalay sa asawa, mga kapatid ko. Ang iba po ay wala pong spiritual leader, mga minamahal ko, na nagbabantay sa kanila pong pamilya, nangangalaga ng kanilang mga pamilya, mga kapatid. Napakahirap pala, mga minamahal, ng isang pamilya na wala pong gumagabay, mga minamahal, tungo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa pamilya. Amen ba? Mapalad po, mga minamahal, ang pamilya ng ama po'y may takot sa Diyos. Magsabing amen. Praise the Lord. Sapagkat pag may takot sa mahal na Panginoon, may mahal, nandun po lagi ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Nandun po yung guidance ng Holy Spirit, mga mahal. Iga-guide yung ama ng tahanan na paano niya alagaan yung kanyang pamilya. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, hindi habang panahon malakas ang tatay. Hindi habang panahon, mga mahal, kasama ng tatay ang kanyang pamilya, mga kapatid. Ang tanging kanyang obligasyon, mga mahal, sa kanyang pamilya, ay suportahan ng kanyang pamilya, mga minamahal, mula sa physical, mga kapatid ko, higit sa spiritual na bagay. Iwanan niya yung kanyang pamilya, mga minamahal, ng isang napakagandang pamana, mga kapatid, na walang iba kundi yung turuan niya yung kanyang pamilyang maglingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Tingnan niyo yung Proverbs chapter 14, verse 26 hanggang 27. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. Mga kapatid, Tagalog. Sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 26 hanggang 27, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkatiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ang tao, mga minamahal, ang ama raw, mga kapatid ko, na may takot sa mahal na Panginoon, ay yung kanyang mga anak, ang sabi rito, mga minamahal ko, magkakaroon ng dakong kanlungan. Yung pag-iingat ng dakilang Diyos nasa kanila. Kahit yung mga anak natin, may mahal, malalayo, nasa ibang mga bansa, mga kapatid. Kapag ikaw na ama ng tahanan na may takot sa Diyos, ingatan sila ng mahal na Panginoon nang dahil sa iyo. Amen ba? Kaya dapat tinuturo po ng ama ng tahanan sa mga anak, mga mahal, unang-una po ay meron tayong tungkuling gagampanan, mga anak, dito sa lupa. Meron tayong tungkuling gagampanan. Dalawa lang, mga minamahal, ang ating tungkulin dito, yung duty, mga minamahal, na binigay ng Diyos, mahal na Panginoon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ang sabi ng Bible, mga minamahal, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ang sabi ng Tagalog. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano yung dalawang yon? Mga minamahal. Fear God and keep His commandments. Lahat magsabing amen. Kaya mas nakakabuti, mga mahal, ng tagapayo mo, mga kapatid, sa spiritual, ay talagang spiritual. Amen ba? Yung mga minamahal, napakaganda po na meron kang tagapayo, mga minamahal, na talagang spiritual. Yung iniingatan niya at minamahal niya yung salita ng Diyos. Amen. Wala siyang ibang mga minamahal itinuturo sa iyo, kundi ang ibigin mong dumalo sa gawain ng Diyos. Mahalin mo, mga minamahal, ang kaligtasan. Lumayo, mga minamahal, sa kasalanan. Amen. Amen, mahal. Yan ang napakaganda, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. So listen to your God, mga minamahal. Yung Word of God, yan po, mga minamahal, ang Diyos natin. Siya po, mga minamahal, mismo yan. Yung Word of God, mga kapatid ko. Unang-una po sa ama ng tahanan, listen to your God. Kaya sa mga ama ng tahanan, kung nais po nating maging maganda ang pamilya natin, mga minamahal, ituro natin ang paglilingkod at pagmamahal sa dakilang Diyos sa ating pamilya. Lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga minamahal. Alam nyo sa Bible, mga minamahal, tunghayan po natin yung mga matagumpay na ama ng tahanan sa kanilang pamilya. Unang-una po dyan si Abraham, mga kapatid. Pangalawa si Job. Tingnan nyo si Abraham. Genesis chapter 18, verse 19, mga minamahal, bago tinupad ng dakilang Diyos yung kanyang pangako kay Abraham,
ay inutusan muna siya na ayusin niya yung kanyang pamilya, mga minamahal. Na ituro sa kanyang mga anak yung kautusan ng mahal na Panginoon. Napakaganda nito, mga minamahal. Bago to pa rin ng mahal na Panginoon kay Abraham, yung kanyang mga pangako, inutusan muna siya ng ating dakilang Diyos at ayusin niya yung kanyang pamilya. Tibasahin natin, Genesis chapter 18, verse 19. Dito po sa aklatang Genesis, Kapitulo 18, versikulo 19. Sapagkat siya ay aking kinilala upang siya mag-utos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kaniya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ibig sabihin, upang maibigay ng dakilang Diyos yung kanyang mga pinangako kay Abraham, anong utos? Siya'y aking kinilala, sabi rito, upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang, ano sabi ron mga inuhal? Ang daan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Pangalawang mga minamahal ko, sinabi ko sa inyo yung si Job. Si Job, mga kapatid ko, mapupulutan natin ito, mga kapatid ko, ng halimbawa. Alam niyo ba si Job, mga kapatid ko, pagkagising ni Job sa umaga, every morning, wain mahal, nag-aalay siya sa ating dakilang Diyos para sa kanyang mga anak. Kung ang kanyang mga anak ay 10, mga minamahal, 10 alay ang kanyang iniaalay sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga kapatid ko. Job chapter 1, verse 5, mga kapatid. Job chapter 1, verse 5. Sa aklat ng Job, Kapitulo 1, versikulo 5. At nangyari na magkaraan ng mga kaarawan ng kanyang pagsipista, na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila, at bumangong maaga sa kinumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Ganito ang ginagawa ni Job na palagi, mga kapatid. Paggising sa umaga, mga mahal, hindi pa niya makita yung kanyang mga anak, mga kapatid ko, nag-aalay na siya sa mahal na Panginoon para sa kanyang mga anak. Anong sabi niya, mga mahal? Hindi ko alam kung anong ginawa ng mga anak ko sa magdamag. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung aking mga anak. Hindi ko alam kung ano yung mga pinaggagawa ng aking mga anak. Kaya, dakilang Diyos, inialay ko ito para sa kanila. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. Nag-alay si Job ng handog sa ating dakilang Diyos para sa kanyang mga anak. Alam mo, mga mahal, ito pa, mga kapatid ko, pakinggan natin. Kung may matagumpay na ama ng pamilya sa Bible, mga kapatid, meron din namang nasisirang relasyon. Makinig po kayo. Meron din namang nasisirang relasyon. Si Isaac. Mga minamahal, si Isaac, mga kapatid ko, sa Genesis chapter 25, verse 27 and 28, mga minamahal, isulat niyo po sa ating mga notebook, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, so the boys grew, and Esau was a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a mild man, dwelling in tent. Isaac and Esau, mga minamahal, ay magkapatid yan. 28, and Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. Tingnan niyo ito sa Tagalog. Dito po sa aklatang Genesis, Kapitulo 25, versikulo 27 hanggang 28. At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tulda. Minahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ang kaniyang pinangangasuhan, at minahal ni Rebekah si Jacob. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Ito po ang dahilan ng pagkasira ng relasyon sa pamilya. Favoritism. Meron ba tayo noon? Mas paborito ko si Bunso, ayaw ko kay panganay. Matigas ang ulo. Meron ba tayo nun? Dito tayo mag-ingat, mga minamahal. Ako po, isa lang ang anak ko.
Pero gusto kong i-share sa inyo mga kapatid sapagkat nabasa ko sa Bible. Amen? Mga minamahal, dahilan ng pagkasira ng relasyon sa pamilya, favoritism. Pangalawa, materialism. Amen? Sabi ng Bible, Jacob and his mother, Esau and his father. Yan ang paborito ng bawat isa. Si Jacob, paborito ng kanyang nanay, at si Esau ay paborito ng kanyang ama. Ang resulta po ng favoritism sa pamilya, mga mahal, ito, basahin natin. Genesis chapter 27, verse 41. Mga mahal. Sabi po ng 41, so Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand, then I will kill my brother Jacob. Nag-away-away na sila, mga minamahal. Wala nang pagmamahalan, mga kapatid, yung mga kapatid. Tingnan nyo, dahil sa favoritism. Basahin natin po sa Tagalog. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 27, versikulo 41. At kinapuputan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na binabasbas ng kanyang ama, at sinasabi ng Esau sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung makagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Dating punong-puno ng pagmamahalan, mga kapatid. Kambal ito. Jacob at Esau. Mga minamahal. Nung sila'y maliliit pa, mga kapatid ko, talagang sila po'y nagmamahalan. Pagdating po ng mga minamahal, nakita nila yung favoritism. Paborito ng ama yung isa, paborito ng ama yung isa, ng ina yung isa. Ang paborito ng ama, mga minamahal, ay yung mga ngaso. Mga kapatid, si Esau. Paborito naman, mga minamahal, ni Rebecca ay si Jacob, mga kapatid ko. Pero ang sabi rito, bandang huli, mga minamahal, nilamangan po ni Jacob si Esau, mga kapatid. At ang sabi rito, mga minamahal ko, I will kill my brother Jacob. Tingnan nyo. Kahit sinabi ko sa inyo kanina, materialism, mga minamahal, material, mga kapatid. Yung mana-mana ng mga anak, mga kapatid ko, napaka-delikado rin po, mga kapatid, kung ang mga magulang, mga mahal, ay wala na sa lupa. Kaya, pag matanda na, mga mahal, yung magulang, ay may papayo po natin, mga kapatid, ay benta na natin yung ating lahat ng mga ari-arian at ibahagi na natin sa ating mga anak. Dahil pag nawala na yung magulang, mga minamahal ko, ay baka mag-away-away pa yung mga anak. Amen ba? Baka pati mga pamangkin, makialam na. Tama po ba? Baka pati mga apo, makialam na. Mga mahal. Dahil sa material. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, hindi nakikialam ang dakilang Diyos sa mana-mana ng Kristiyano. Hindi po. Mga minamahal, kapag sinabi mong, pare-request nga po, dahil inaagaw yung aking ari-arian, yung aking mana. Mga minamahal, hindi po nakikialam ang dakilang Diyos, mga kapatid, sa mana-mana eh. Nabasa nyo ba yung Luke chapter 12, verse 13 to 15? Basahin ko lang na mabilis. Sabi rito, sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahagi na ako ng mana. Sabi ng 14, datapot, sinabi niya sa kanya, lalaki. Sabi ng dakilang Diyos, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? Hindi siya nakikialam. Ang sinabi ng ating dakilang Diyos, payo. Kung nag-aagawan silang mga minamahal ng mana, sabi ng 15, sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pwede man nating palakpakan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen. So ngayon, alam na natin, mga kapatid, amen? Mga minamahal, pangatlo po, mga kapatid ko, na sumisira ng pamilya, avoid the harlot. Yan. Lalo kung yung ama ng tahanan, very handsome, mga kapatid. Amen. At huwag magkulang ang misis. Dahil kapag nagkulang ang misis, may mahal at nakakita yan ng iba, mga kapatid ko, ay delikado. Amen ba? Dapat ang misis, may mahal, punong-puno ng pagmamahal. Lahat ng misis magsabing amen. Amen. Tingnan nyo, ang talata, Proverb chapter 5. May mahal,
Wala pong Kristiyano, mga minamahal na babaero, ho? Wala po. Isa lang ang asawa. May pangako ba natin? Amen. Praise the Lord. So, mga minamahal, pag-aaralan lang natin ito, mga kapatid ko. Lahat po muna ng tatay magsabing, praise the Lord. Ayan, mga minamahal, attentive talaga, mga kapatid. Makinig, ano po? Oh, ayan. Hinahampas na yung isa. Mga minamahal, makinig ka. Oh, mga kapatid, ito. Proverbs chapter 5, verse 1 to 5, itatalo natin sa 8 hanggang 13, mga kapatid. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5, talon sa 8 hanggang 13. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo... Excuse me. Proverbs chapter 5, verse... sige po. Sige po. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5, talon sa 8 hanggang 13. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa, upang mapag-ingat ka ng kabaitan at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot at ang kaniyang bibig ay madulas kaysa sa langis. Ngunit ang kaniyang huling wakas ay mapait kaysa ahenyo, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan, ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Siol. 8. Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay. Baka mo ibigay ang kaniyang karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa mga mabagsik. Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kapatid. At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. At iyong sabihin, bakit ko kinayumutan ang turo at hinamak ang aking puso ang saway, na hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagaturo, o ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila ng mga tagaturo sa akin. Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan, sa gitna ng kapisanan ng aking kapulungan. Amen. Palapakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid ko. And handaan po natin, mga kapatid, yung mga talatang yan, mga minamahal, upang tayo po'y makapag-ingat, mga kapatid ko. Ingatan tayo nawa ng dakilang Diyos. Paano natin mapagtitibay, mga minamahal, ang pamilyang Kristiyano, mga kapatid? Pagmamahalan po ng mag-asawa. God wants a man who will love his wife, mga kapatid ko. Amen. Sabi ng Bible, husband, love your wives. Mga kapatid ko, just as Christ also loved the church. Mga kapatid, yan ang sinasabi ng Bible. Huwag maging makasarili, mga mahal. Sapagkat yung self-love destroy the family. Mga kapatid ko, yung self-love, yung sarili lang mga mahal ang iniisip, mga kapatid ng Ama, makakasira ng pamilya yon, mga kapatid ko. Amen. At sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 7, mga mahal, atin pong mga kapatid ko, itulad ang ating mga wife, mga mahal, tulad po sa babasagin, mga kapatid ko. Yan po. Ingatan natin sila, mga mahal. Husband, likewise, sabi rito, dwell with them with understanding. Mga kapatid ko, giving honor to the wife. Parangalan natin sila, mga minamahal. Lahat magsabing amen. As to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered, mga kapatid. Ayan. Ating pong mahalin daw, mga minamahal, ang ating mga asawa, mga kapatid, para ang ating mga panalangin ay hindi po mahadlangan. Amen ba? Mga mahal. Kaya mga kapatid ko, kapag inabuso natin yung ating wife, kapag inignore natin yung ating wife, mga minamahal, kapag tayo po'y naging disloyal sa ating wife, you are wasting your time to pray. Yan ang sinasabi ng Bible. Kapag ang mga minamahal, hindi natin inayos yung ating pamilya, sabi rito mga kapatid ko, sinasayang natin yung panahon ng ating pananalangin sapagkat nawawalang saysay yung ating mga panalangin. Lahat magsabing amen? You are wasting your time in the house of God, mga kapatid ko. Nababaliwala yung ating pagsamba, mga kapatid. Amen?
Lahat po ng amang nagmamahal sa kanilang wife, magsabing, praise the Lord. Sabi ng Bible yan, mga minamahal, kapag hindi natin minahal, mga kapatid, kapag magulo mga minamahal nating pamilya, pakinggan nyo, nothing you do is going to prosper. Wala, mga minamahal, walang pag-asenso. Hindi tayo aasenso, mga minamahal. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Amen. Praise the Lord. Sapagkat mga minamahal, itinatag ng dakilang Diyos ang pamilya, kasama mga minamahal, itinatag ng dakilang Diyos ang church. Amen ba? Ito po ang target ng diablo, mga minamahal. Yung family at yung church, mga kapatid. Amen? I-target ng diablo yan. Gustong pabagsakin ng diablo yan, mga minamahal. Para nang sa ganun, mga kapatid ko, ay lahat ay masira na niya, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, ang iingatan po natin, mga kapatid ko, yung dalawang yan. Yung church at yung family. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Ano po ba ang covenant ng mag-asawa? The death of two wills and is the birth of one will. Sabi ng ating tinatalakay, ating pinag-aaralan. Mga minamahal ko. Kapag ka single po tayo, mga kapatid, single tayo, mga minamahal, single. Kapag may asawa na po tayo, mga minamahal, hindi na tayo single. Siyempre. Amen ba? Hindi na tayo ang nasusunod, kundi mga minamahal, humihingi ka na ng payo rin, mga kapatid ko, sa iyong mahal sa buhay. Amen ba? Mga minamahal. Ngayon, mga kapatid ko, ang pangalawa, mga kapatid, ay nais ng dakilang Diyos sa ama ng tahanan to be a good listener. Ayan. Nakikinig din tayo paminsan-minsan. Makikinig din tayo sa payo ng ating wife. Amen ba? Pag sinabi mo, mahal ako ang tatay dito, walang ibang masunod kundi ang tatay. Mahal. Hindi naman po pwede yun, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon nga, nakikinig eh. Siya ang ating Ama sa langit, nakikinig siya. Tingnan niyo yung Jeremiah chapter 33, verse 3. Sabi niya, call unto me, and I will answer thee. Tingnan niyo, nakikinig ang mahal na Panginoon sa ating dalangin. Amen. God is a Father who listen. Mahal. Nakikinig siya, mga kapatid, sa ating mga pangangailangan. Nakikinig ang ating Ama sa langit, mahal sa lahat ng mga daing natin. Napapakinggan niya, nararamdaman niya, mga minamahal, yung ating nararamdaman. Amen? Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, sabi ng Bible, sundin niyo ang aking mga utos, sabi ng mahal na Panginoon. My sheep hear my voice, sabi ng Bible. Yung aking mga tupa, sabi ng ating Ama sa langit, ay nakikilala nila yung aking tinig. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga ama ng tahanan, mga kapatid, tayo po yung spiritual, mayroon tayong spiritual authority sa ating mga bahay, sa ating mga ama ng tahanan. Lalo katulad nito, mga inmahal, sabi ng Bible, Proverb 18:21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kamatayan at buhay po ay nasa kapangyarihan ng dila. Mga minamahal ko, bakit sinama ko itong talatang ito? Kung ano po kasi yung decree ng ama ng tahanan sa kanyang pamilya, lalo sa kanyang mga anak, papangyayarihin niya ng dakilang Diyos natin. Naniniwala ba kayo ron? Mga minamahal, kapag sinabi mo sa iyong anak, wala ka ng asenso, napakatamad mo, wala kang pakinabang sa bahay, napakabobo mo, mga minamahal, yun ang mangyayari sa kanya. Amen? So mula sa araw na ito, i-bless mo yung mga anak sa inyong tahanan. Anak, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Anak, nakikita ko yung potential mo. Nakikita ko yung katangian mo. Anak, gagamitin ka ng dakilang Diyos. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, sa pagpapalaki sa mga anak, mga kapatid ko, habang lumalaki sila, mga kapatid, importante dyan, yung naitanim mo sa iyong anak, yung Word of God sa kanyang puso. Pakinggan po ninyo. Mga mahal, ang importante sa paglaki ng ating mga anak, na itanim mo sa kanya yung pagkatakot sa mahal na Panginoon, yung Word of God, mga mahal, yung naging matapat siya sa pagbibigay sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Minamahal niya yung pagdalo, minamahal niya yung pagsamba, mahal niya, mga mahal, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, pananalangin at pagbasa ng Bible. Pagkatapos mong ituro yan, bahala na siya, mga mahal. Ipagtrabaho niya na yung kanyang kaligtasan. Amen. Mahal. At habang naglilingkod ang iyong anak sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko,
may ups and down ang buhay Kristiyano. May ups and down, mga minamahal. Minsan nagkakamali, minsan nadadapa yung anak, mga minamahal. Hindi mo na pwedeng paluin yan. Hindi mo na pwedeng parusahan yan, mga kapatid. Hanggang payo ka na lang. Ang importante, nakatanim na sa kanya, mga minamahal, yung Word of God. Amen ba? Naunawaan, mga minamahal? Kasi mga kapatid, may katanungan, bakit yung anak ko ay ganito? Bakit yung anak ko ay nagkamali? Bakit yung anak ko, mga minamahal? Wala na po yun, mga kapatid ko. Dalhin mo na lang siya sa panalangin. Amen? Ayun, mahal, ipanalangin mo na lang ang iyong anak, mga kapatid. Sapagkat matanda na yan, may edad na yan, may mahal. Importante, naturuan mo siya, mga kapatid, paano magmahal sa kanyang kaligtasan. Amen? Praise the Lord! Kaya, may mahal, nobody is perfect pa. We are going to perfection, mga kapatid ko. Amen ba? Kaya pag nadadapa, may mahal, nandun ka, ama, nanay, mga mahal, alalayan mo siya, mga kapatid. Tulungan mo siya. Yung moral support, mga mahal, palakasin mo siya, patatagin mo siya. Amen po. Pwede nating palakpakan ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God wants a father to bless his children and his wife, mga kapatid. Ayan. Ama ng tahanan, mga kapatid ko, taglay din niya yung disciplinarian. Alam niyo, 2 years ago, mga kapatid, akin pong binigay na ito, mga mahal, araling ito, pero napakaganda. Gusto ko nga, mga minamahal, laging ulit-ulitin ito mga kapatid, para ma-remind lagi yung mga anak ng Diyos. A father God looking for is a disciplinarian, mga minamahal. Ang sabi po ng Bible, kung atin pong inuurong, atin pong iniiwas ang pamalo sa ating mga anak, mga minamahal ko, hindi talaga natin yan minamahal. Kung nire-refuse natin, mga minamahal, yung discipline sa ating anak, dahil mahal na mahal mo siya, mga kapatid ko, ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo makikita na siya'y umiiyak, kahit nagkakasala na, mali. Amen. Yung aking mahal na anak, mga mahal, kapag nagkamalit, nagkasala, mga kapatid, hindi na palo yan. Fasting na lang. Mas masakit yun 10 araw kang huwag kumain. Hindi talaga kakain yan. After mag-fasting ng 10 araw, mga mahal, nagkamali na naman, another 7 days fasting. 7, mag-backslide yan. Amen ba? Kasi hindi po, mga minamahal, hindi natin inaasahan laging tayo nasa rosas sa paglilingkod. Sabi nga ng ating beloved honorable pastor, hindi laging rosas ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos. May mga tinik, mga minamahal, may mga bako-bako. Amen. Lahat tayo, mga kapatid ko. Tingnan nyo, kayo mga minamahal, bakit kayo naging matatag ngayon? Dahil dumanas kayo ng hirap sa paglilingkod. Di ba? Sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon, wala kayong pamasahe, pero hindi kayo nag-a-absent sa gawain. Mga minamahal, wala kayong makain, mga minamahal, pero lagi kayong dumadalo. Hindi po hadlang yan, mga minamahal. Wala tayong pera, mga kapatid ko, pero lagi tayong dumadalo. Bakit? Una nating natutunan sa ating mga magulang sa dakilang Diyos, mahalin ang kaligtasan. Mahalin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Whatever happens, amen? Ngayon, ano ngayon, mga minamahal, ang ating kalagayan, mga kapatid? Pinagpala ang buhay. Amen? Yung ating mga anak nasa ibang bansa, mga minamahal ko. Tinatamasa ang mga pagpapala, mga kapatid. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, kung ayaw mong makitang umiiyak ang iyong anak ngayon, ikaw ang paiiyakin niya kapag nasa sumpa na yung buhay niya. Ayun yun. Kaya turuan natin siya, mga minamahal. May kahirapan kaunti, mga kapatid. Pero sa dulo nito, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tayo po yung lumalakad, mga mahal, ngayon sa masikip na daan. Ang dulo nun, mga mahal, ay kaginhawaan at buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Nawa, mga kapatid ko, ay naging blessing sa atin ang ating aralin sa araw na ito. Mga mahal, at muli, mga kapatid, binabati ko po ang lahat ng ama ng tahanan. Happy Father's Day. Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo,
Magwitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Magsama-sama tayo, magkaisa, uwitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. O purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itatahang ang pangalan mo hanggang wakas. O halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. O kay sayang tunay, o kay sayang tunay. Amen! Praise the Lord! Puri mong ating pinakamahal, Panginoon Jesus.